Okay mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Ito, no, si Senador Bato de la Rosa mga kababayan ay talagang sumugod na sa St. Luke's. Opo, sumugod na po sila sa St. Luke's para suportahan si VP Sara Duterte at saka si Zulaika Lopez. Dahil hanggang ngayon mga kababayan, nandoon pa rin si Zulaika sa ospital. Simula nung nandun sa Congress si Zulaika, sinamahan ni Sara Duterte hanggang gabi, hanggang mag-umaga, walang tulog, hanggang sa dinala sa ospital. Talagang nandun na kayapos si VP Sara kay Zulaika. Ngayon mga kababayan, pinag-utos na po ng Congress na dalhin na si Zulaika sa Mandaluyong, pero hinaharangan po ni VP Sara Duterte. Hinahadlangan ni VP Sara Duterte. Napakaraming palang violation ni VP Sara. Nako VP Sara, mukhang ito na yata ang katapusan mo. Sa dami ng violation mo, dahil ang sinasabi nga dito ng congressman, bawal yan. Isa kang presidente, vice president, bawal sa batas yung ginagawa mo. Lalong-lalo na dito na dinala nyo sa St. Luke's si Zulaika, bawal pala yan. Ito pang nakakatawa dito mga kababayan. Nandun na nga, nakayapos na nga si VP Sara sa kay Zulaika. Hindi niya maiwan-iwan. Sumugod pa talaga itong si Bato de la Rosa. Nagpapansin si Bato de la Rosa. Style talaga ni Bato de la Rosa. Papansin ka talaga Alam mo na sumisikat yung mga ganyang balita talagang susugod ka dun mga style talaga ni Bato de la Rosa Pakinggan natin balita mga kababayan. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ipinag-utos na ilipat sa Women's Correctional Institute sa Mandaluyong City mula sa House Detention Facility. Humingi po tayo ng karagdagang update mula kay Isaiah Mirafuentes. Isaiah? Kenneth, naunsyami ang planong pagpapadala sa staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez sa House Detention Facility sa Mandaluyong City. Ito matapos siyang isugod sa ospital kaninang alas 4 ng umaga. Dahil nananatili pa rin si VP Duterte sa loob ng House of Representatives, mismo ang ikalawang Pangulo ang sumama sa pagpapadala kay Zulaika sa ospital. Naunang dinala si Zulaika sa Veterans Memorial Medical Hospital. Subalit ni-request ng kampo ni VP Sara na dalhin ito sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Alas 5 ng umaga nang dalhin si Zulaika sa St. Luke's, ngunit bago nito, bahagyang nagkaroon ng komosyon sa Veterans Hospital dahil sa hinarangan ng ambulansya ng QCPD ang ambulansya ni Zulaika. Ngunit nakatuloy pa rin ito sa St. Luke's Hospital. Sa paliwanag ng House of Representatives, nasa mandato na ang isang detainee ay dalhin sa public hospital at hindi sa pribadong pagamutan. Ibig sabihin, labag sa batas ang ginawang pagpapadala kay Zulaika sa St. Luke's. Maliban dito, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na siya na ang bagong legal counsel ni Zulaika. Ngunit ayon kay Representative Joel Chua, ipinagbabawal ito ng saligang batas dahil ang Pangulo at ang ikalawang Pangulo maging ang mga nasa gabinete ay pinagbabawal magsagawa ng kanilang propesyon habang nasa katungkulan. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Vice Presidente at si Attorney Zulaika sa St. Luke's na nasa ilalim ng mahigpit na seguridad. At dumating din ngayong araw si Senator Bato de la Rosa sa St. Luke's Hospital. At yan muna ang latest mula dito sa St. Luke's Medical Center dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Isaiah. Sumugod si Bato. Sumugod si Bato mga kababayan. Talagang alam nyo na ang ibig sabihin niyan mga kababayan. Hindi ko na kailangan i-detalye pa na si Bato nagpapansin mga kababayan. Diba? Papansin ang tawag dyan. Kasi mga kababayan, ito na lang ang iisipin nyo. Bakit po? Anong kinalaman naman ni Senador Bato dito kay Zulaika? Ano naman ang kinalaman dito ni Bato de la Rosa kay VP Sara? Nagkakamag-anak ba sila? Kung meron man dapat makialam dyan, yung mga kapatid. Or
asawa ni Sara, si Mans Carpio. Diba? Yan ang dapat ang nag-aalala eh. Diba? Yan dapat ang nag-aalala dito kay Sara Duterte. Walang iba, si Mans Carpio kasi asawa niya yan. Pero diyan kayo magtataka mga kababayan. Bakit mo kaya wala silang pakialam dito kay Sara Duterte? Hindi kaya tama itong si Montulfo? Ano ba tama kay Montulfo? Ano man tama kay Montulfo? Hindi natin alam kung totoong sinasabi ni Ramon Tulfo. Na talagang all the way talaga, simula sa kulungan hanggang sa ospital, hanggang sa magdamagan na gising. Hindi mo talaga magtataka ka. Kung alam mo talaga na mayroon kang duda, talagang yun talaga ang pagdududahan mo. Ang sinasabi pa nga dito mga kababayan ni Congressman Joel Chua ay pang-aabuso po ito. Pang-aabuso po ito sa kapangyarihan ni BP Sara Duterte. Unang-una, hindi ka dapat nagiging abogado. Pero ikaw yung nagpresente na maging abogado. Sablay agad doon. Kaya nga mga kababayan pag ikaw ay isang nasa katungkulan, hindi mo dapat ginagamit yung ako na lang maging abogado ko sa sarili ko o kaya gawin ko abogado, di ba? Kung matatanda natin si PRRD, sino bang kinukuha niyang abogado? Di ba si Panilo? Ibang tao, di ba? Sa sobrang dami ng kasalanan ni BP Sara, mukhang mananagot si BP Sara dito. Hindi na ito papayagan pa mga kababayan. Kasi patindi yung mga ginagawa ni BP Sara. Talagang wala na talaga siya pakialam siya na talaga yung masusunod sa lahat ng gusto niyang gawin. Wala na makakapigil pa dyan. Ayan ang paniniwala niya Tapos mga kababayan, nagagalit pa. Nananawagan pa si BP Sara na people tuwad daw. People langaw daw. Akala mo naman may mga tao pa siya na makukuha. Hindi nila alam wala nang sumusunod sa kanila. Nganga na si BP Sara. Sigurado to kung hanghanap nila gulo, baka pwede naman pagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanap niyo pala gulo pagbigyan. Totally hanap nyo gulo Tingnan na lang natin kung ano mangyayari dyan mga kababayan. Diba?